You know, oh God, you're the one who built this. You're the one who established this. And as you promised that even the gates of hell shall not prevail against this. Pero Panginoon, hindi po mangyayari ito if we will not abide in your word. If we will not keep your words, oh God, if we will not keep your promise, hindi po mangyayari na ang church ay magiging greater, stronger. At sinabi niyo po that even the gates of hell shall not prevail against it. Pwede po naming i-give up, isuko ang aming kapangyarihan sa kaaway, Panginoon. But oh God, tonight, help us to understand your word. Help us to understand kung saan lahat ito nagsisimula. Please, oh God. In Jesus' name, amen. All right. Thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, many times naririnig niyo po sa akin na the oldest institution that God established is the home. It's the family. Okay? It is older than the church, older than the government, or older than any institution. In other words, bago mabuo ang isang institution, kinakailangan magkaroon muna ng family. Kasi lahat ng nasa anumang institution ay nanggagaling sa family. Okay? So if the family is right with God, all institutions are right with God. Okay? Now, so makikita po natin dito mga kapatid, pansinin nyo na mabuti kasi hindi po tayo dito magtatagal not unless na ako'y tumagal. Okay? But listen, ang gusto ko po makita nyo rito mga kapatid, ngayong gabi ay kung gaano kahalaga yung pamilya at saka yung trainer ng pamilya. Look what the Bible says here. Sabi ko sa inyo kanina, bakit sininggle out na ni Paul sa verse number 4 na samantalang sa verse number 1, verse number 2, naka-detail mga kapatid. Parents and father and mother, naka-detalye. Yung verse number 1, dinetail niya sa verse number 2. Pero pagdating sa verse number 4, sininggle out niya yung father. You see that? Now, listen. Because it is God's design, mga kapatid. At mga kapatid, hindi po natin kayang baguhin ang disenyo ng Diyos sa atin pong pamilya. Kung itinalaga ng Diyos ang tatay, you see, kung itinalaga ng Diyos ang tatay na maging leader ng tahanan, dapat mananatili na ang tatay ang leader ng tahanan, anuman ang mangyari sa ibabaw ng lupang ito. Katulad sinabi ko po sa inyo, kasi mas mukhang stronger yung babae kaysa lalaki. No, kapatid, kailanman hindi mangyayari yun. You see, nagpakita lamang po kasi ng weakness yung lalaki, kaya naging stronger yung babae. Wala hong strong personality kung ang lalaki ay nagkakaroon lagi at mananatili sa kanyang personality bilang lalaki. Sapagkat, kapatid, listen, kung didesign ng Panginoon na ang babae ay weaker vessel, ay talagang mananatiling weaker vessel yan kasi design niya ng Panginoon. Ano man ang ilagay natin sa babae, kapatid, magpakapal ka man ng makeup, i-adjust mo man yung kilay mo, or pabaluktutin mo man, mag-extend ka man ng pilik mata mo, o whatsoever, ano man ilagay mo sa iyong mukha, babae ka pa rin. Ano man ang ipatanggal mo dyan at ano mang ilagay mo dyan, ano mang i-close mo dyan at ano mang i-open mo dyan, babae ka pa rin. Yun ang design ng Diyos sa buhay mo. And sapagkat ikaw babae, ikaw ay weaker than men. And man is always stronger than women. Did you get that? Okay, sana makuha niyo po ito bago kayo matulog. Alright? Now, this is important mga kapatid. So, ganyan ho ang nangyari. Inuulit ko po, kaya ang babae nakakapagsalita, kaya ang lalaki nakakapagsalita na ang kanyang wife ay stronger than him, it's because he feels what? Weaker than his wife. You see? So, hindi po dapat, minsan kaya tayo nagiging weak mga men sapagkat nakakalimutan natin yung position na inilagay sa atin ng Panginoon. You see, remember that we are adopted in the family of God. You see, that adoption is our position.
You see, position na may position na tayo ngayon sa Diyos, mga kapatid. At nung tayo inilagay ng Panginoon sa ganung klaseng liderato, mga kapatid, dapat po na panghawakan lamang natin. Imagine, sabi ko nga sa inyo, kung tayo mag-uubay. Now listen, before chapter 6, meron po yang kapatid na chapter 5. Sa chapter 5, mamaya, babalikan po natin. I-establish ko lamang po itong training ground, mga kapatid. At sapagkat merong training ground, merong trainer dito. At ang itinalaga ng Panginoon, siningle out niya yung lalaki. Do you agree? Kayo po ba'y sumasang-ayon na tayo mga lalaki ang trainer ng tahanan? Even when you go back to the book of, from Exodus, you go back to the, and go to another book of the Bible, Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the 5th book of Moses. All right? Then you will find out na ganun pa rin, sa tatay pa rin itinalaga. You see? Sa tatay pa rin ibinigay yung leadership, mga kapatid. Now, listen. Dapat iisipin po natin na bakit kaya sa atin? Bakit kaya sa mga lalaki? Bakit kaya sa mga tatay? But whatever it is, mga kapatid, sundin po natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, ano ang nararamdaman natin pagka tayo po ay sumunod sa Diyos? Imagine, sa verse number 1, lahat kapatid, ang obedience is not just for father and mother. Obedience is not just for children. But, don't miss this, it starts from children. Hindi na. Let me break it down. Okay? Ang makikita natin dito sa verse number 2, sa verse number 1, in-address your children. Verse number 2, ipinakita kung kanino kayo susunod. Father and mother. Pero tandaan nyo, yung father and mother sa verse number 2 ay nagsimula po yan sa verse number 1 when they were children. When they failed to practice obedience during their childhood, they will fail to practice obedience when they get adult. Tandaan po natin yan. Mahalaga po yan, kapatid. Kaya nga lagi ang nasa mensahe is train up a child sapagkat lahat nagsisimula doon. Okay? Ngayon, kung lahat doon nagsisimula, saan po nai-establish yung mga bata? Based on what the Bible says in the book of Deuteronomy, it starts from the home. Training starts from the home. Let me ask you a question. Tayo po mga tatay ngayon, sapagkat ang in-address dito ni Paul sa verse number 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up, where? In the nurture and admonition of the Lord. Saan nangyayari po ito? Of course, kasama yung parents, maliwanag mga kapatid sa family, maliwanag sa home. So ano po ang dapat meron tayo ngayon mga kapatid? Don't miss this. Let's, fathers, make our home a room for improvement or a learning center and not a courtroom. All right? It must be a room for improvement and not a courtroom. Alam ni attorney yan kung ano nangyayari sa courtroom. Doon ibinababa ang hatol, doon kinukondem ang accused, doon hinahatulan ang accused, doon napaparusahan ang accused, at doon ibinababa ang hatol, ang parusa sa accused. You see? Now, listen now. Here's the thing, kapatid. Bago ko to ituloy ngayon, titignan muna natin kasi nawawala yung mother eh. Nawawala yung mother. Alright? Para lamang mailagay ko uli yung mother bago tayo pumunta sa training, kapatid, balikan muna natin, buhayin muna natin yung mother. Alright? Now, listen. Look in verse number 15 of chapter 5. Okay? Hanapin muna natin yung mother. Okay? Now, so the issue here, kapatid, is this. This is the main issue. She then, in verse number 15. Alright?
that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Alright? Pay attention. Saan sinulat ni Paul ito? Is it a personal letter or is it a church letter? Church letter. Because Paul wrote this to the church at Ephesus. In other words, it's a family, kapatid. So pag sinabi ni Paul dito, see then that you walk circumspectly, not as fools. He was speaking to the family, to the church, to everybody in the church, to the adults, to the children and adults. Nakuha niyo mga kapatid? So lahat yan, alright? Ituloy natin. Para maging particular, merong tinatalakay dito si Paul. He's got something in his mind na tinutukoy niya, tinatarget niya, mga kapatid. Are you still catching me? Okay, now, here's the thing. Verse number 16, what? Redeeming the what? The time. Because the days are what? You see that? Now listen, when the days are evil, kapatid, who will suffer? Everyone will suffer. Everyone will experience the evil days. Hindi po pwede sabihin, yung mga bata natin, delikado yan, evil days na ngayon. No, pati ikaw. In fact, ang unang-unang tatargetin ng Diablo ay yung leader. Sapagkat kung matatanggal ng Diablo yung leadership, sira ang fellowship. I hope everybody's following me. So that's why we should buy out the time. You see, kunin natin. Kinukuha yan ng Diablo, kunin natin sa Diablo. That's what the Bible says, what the Bible means about redeeming the time. Redeem it from anyone na kumuha niyan. You see, bakit? Make it profitable. Make it productive. You see, ano sabi ko sa inyo mga kapatid? Time without purpose is a what? Shout it. Wasted time. You see, now magiging waste mga kapatid, yung time pagka tinanggal natin yung purpose na yan. Kaya sa halip, maraming mga nagpo-possess ng time, maraming kumukuha ng time mga kapatid without a purpose. That's why we must redeem the time. Get it from those people who are using the time without purpose. Okay? I hope naunawaan niyo po yan. Now, look at verse number 17. Look at this. Wherefore, be ye not what? Unwise, but what? Understanding what the will of the Lord is. So makikita nyo, dito sa talatang ito mga kapatid, very general pa ang pagsabi ni Paul. Ang sulat niya ay para sa lahat. Lahat involved. Walang hindi mag-involve dito mga kapatid. Alright? And you see, kasunod na po niya mga kapatid, is the presence. No, si Apostle Pablo, inintroduce niya yung presence ng Holy Spirit. Okay? Bakit inintroduce ni Paul yung presence ng Holy Spirit, mga kapatid? Sapagkat yun po ang magdadala ng lahat. Yun ang magkukontrol ng lahat. Ang sabi ni Paul, gumawa pa ho siya ng parabola or ng illustration. Ang sabi niya, be not drunk with wine wherein it exists. Because if you drink wine and excess, the wine will control you. So, the Apostle Paul was simply saying, do not be controlled by wine. Because wine is the wrong thing. It is the thing, the very thing that exists during the evil days. The controlling power of the evil days is the wine. Okay? Now, kaya sabi ni Paul, but be not drunk with wine wherein it exists, but be ye what? Filled with the what? Holy Spirit. So this is the controlling power. So para makontrol, okay, tandaan nyo, evil days, we have to walk circumspectly, not as fools. Okay? And we should not waste the time. That's why we should redeem the time. Para mangyari ito, mangyayari lamang po ito lahat kung merong magkukontrol sa atin. Okay? Ngayon, sinabi ni Paul, eto yung magkukontrol sa atin, the Holy Spirit. And that's not the wine. Anybody's catching me? All right. Now, tingnan nyo. Verse number 19, there is the what? Encouragement. Encouraging one another. Speaking what? To yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Now, giving thanks
Always unto the Lord. You see, now, lahat pong ito ay nagre-refer ng mga kapatid sa pag-i-intune ng ating sarili sa Diyos. Alright? So, our connection with God. But, in verse number 21, nagiging particular na si Paul. Alright? Beginning from verse number 21. Ito ang sabi ni Paul, mabutid. Ang sabi niya, submitting yourselves one to another in the fear of God. So nakita nyo, yung submission ay para sa lahat. So, in the training center, kapatid, dapat meron po doong submission. Okay? Inuulit ko, ang hinahanap muna natin dito ay yung presence ng mother. Yung presence ng nanay. Yun muna ang hinahanap natin dito para makasama siya dun sa training center. Maliwanag po ba? Alright, now, look in verse number 22. Wives, what? Now, naging particular na. Now, nakita na po ba natin yung wife? Yes, nakita na natin. Nasaan siya ngayon? Eto na. Wives, submit yourselves unto your own what? Husband as unto the Lord. 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Now, who is the Savior of the body, which is the church? Christ. Okay? Christ. Now, sinasabi ni Paul, dapat mag-submit tayo kay Christ sapagkat si Christ ang head of the church and the Savior of the church. Okay? Now, sinabi ni Paul ito upang maging maliwanag sa atin ang submission ng babae sa lalaki. That's how you will submit yourself. Submission, again, doesn't mean you are inferior sa iyong husband. No. It's not about inferiority, but it's about ability. You've got to have an ability to submit yourself to the proper authority. All right? Now, so here it is. Nakita na natin. You see that? Kanino ka magsasubmit? Come on, talk back to me if you can. Kanino yung wife magsasubmit? So, ang hinahanap nating ex kanina, kapatid, ay yung wife. Ngayon, nakita na natin, ano ang trabaho ng wife? Mag-submit. Ano ang attitude ng wife? Mag-submit. Ano ang papel ng wife? Mag-submit. Okay? Kanino magsasubmit? Sa proper authority. Okay? Sa proper authority. At nangyari na yung proper authority is the man. Therefore, magsasubmit ka ngayon sa man. Ngayon, ano ngayon ang trabaho ng man? Go back or go forward to chapter 6, verse number 4. Yeah, shout it! Anong trabaho ng lalaki? Provoker unto good works. In other words, go back to chapter 6 of the book of Deuteronomy and you go to the book of Proverbs 22, makikita mo na yung lalaki ay what? Trainer. Provoker. You see, ipoprovoke niya yung bata. Ngayon, habang pinoprovoke niya yung bata unto good works, habang pinalalaki niya yung bata sa pag-aalaga niya sa Panginoon at pagkakilala sa Panginoon, anong ginagawa ng wife? Sapagkat ang sabi doon, kapatid, sa binasa natin kanina, submit sa chapter 5, in other words, nandoon siya within sa ginagawa noong tatay, nung lalaki, nung husband. Sa ibang pananalita, kapatid, katulong. Maliwanag. Katulong kayo ng inyong husband. Hindi kayo ka-opposite. Alright? Now, kaya nga, minsan sabi ko sa inyo, yung tahanan, our home must be a room for improvement and not a courtroom. Bakit? Kaya nagiging courtroom, kapatid, kasi
yung nanay, siya yung investigador. You see, just imagine na yung tatay nagtatrabaho at habang nagtatrabaho, ang nasa isip niya yung kanyang pamilya. Habang bumabiyahe, kapatid, alam naman po natin ang pagbabiyahe kung gaano kahirap. Nandyan lagi nakasuong ka sa panganib kasi nandyan yung mga motorsiklo na kung saan-saan direksyon na hindi na makita, hindi mabigyan ng ating otoridad kung saan sila padadaanin. Hindi makontrol. Kahit saan sila lumalabas, parang mga langgam na kung saan na lamang sila lalabas, mga kapatid. You know what? And then, yan, akalain mo pagod na pagod ka, may mga taong nambubuisit sa'yo sa opisina, babiyahe ka, nandun pa rin sa kalsada yung buisit. And then, hoping na pag-uwi mo, meron kang asawa na sasalubong sa iyo. At nasa isip ng asawa, ikaw'y pagod, ikaw ay na-stress, you know, and then pagdating mo, wala kang ibang magpapawi ng stress, kundi yung asawa. Kaya lang pagdating mo doon, hindi ka na uwi sa home, but in the courtroom. Bakit pagdating mo, bakit ngayon ka lang oras? Anong oras na to? Saan ka nang galing? Saan ka na naman kumain? Kung sino naman kasama mo, ano? Ano ngayon? Tingnan natin telepono mo, akin na nga yan. Lahat na lamang may investigasyon. Nasa courtroom ka, wala ka sa tahanan. You see, that you're supposed to help your husband to build your children, the life of your children. You see, wife this time is not building with her husband, but bleeding her husband. Alam nyo, may mga babae ngayon, may mga wife na ang kanilang nasa isipan, ako'y nagpapasalamat. Alam mo gusto ko, sabi ng mga babae, alam mo gusto ko lang, yung aking asawa parang kaibigan. Just be a friend. I want my husband to be my friend. You know what? This woman, kapatid, is not asking for intimacy, but she's asking for immunity. Immunity saan, mga kapatid? She wants the freedom. Freedom of what? To question your decision. To question your instructions. And to withhold, above all, submission. So pagka dumating ka sa courtroom na ganyan, yan ang mga nanay, mga asawang babae, ayon sa instruction ni Paul, again and again, when you get home, please try to read the book of Ephesians chapter 5. Kahit mula lang doon sa binasa natin, baka para hindi naman kayo gaano mahirapan. Okay? And then, mag-end kayo rito sa context, sa text natin. Okay? But here's the thing, kapatid. Tignan nyo lang mabuti. Ano ang papel ko? Di ba ang papel ko ay para maging katulong ako ng aking asawa. Yun ang design ng Panginoon. So in other words, yung lalaki, meron siyang iniisip. He's got something in his mind, kapatid, kung paano mabibuild yung kanyang family. Okay? Sino ang tutulong sa kanya? Sino ang kanyang magiging katulong? Yung kanyang kaisipan na binigay sa kanya ng Panginoon, mga kapatid. In other words, yung wisdom na ibinigay sa kanya ng Panginoon, doon magsasubmit ngayon yung asawa niya. Thus, magiging katulong ka ngayon sa pag-build ng buhay ng inyong mga anak. Walang kontra, mga kapatid. You see? So you understand, I know what you hate, you wives. You see, you hate communism inside the home. But men, let's have communication and not communism. Yung communism may form lamang po yan, nakala mo'y makatao, pero idadrag ka niya sa solo sa dictatorship. And manipulation. You see? But listen, magsisimula na, nandoon na yung nagging, and by the way, nagging, questioning is not communication.
Yung maghanap ka na maghanap, i-accuse mo, i-charge mo ang asawa mo na kung ano-ano, kapatid, hindi po yan communication. At hindi po yan at wala po yan sa home, but nasa courtroom. Hello, Mike, test, 1, 2. Bigla yata nakatulog yung mga babae. Listen, ang kailangan po natin sa loob ng bahay is communication. Pero nagging and questioning and other things, kapatid, is not communication. It's a noise. It's a noise. You see, so anong gagawin po natin sa loob ng tahanan, mga kapatid? Makikita po natin ang loob ng tahanan pag nakita po natin Ephesians chapter 5, then pasok ka sa chapter 6. At makikita mo lamang po yan, mga kapatid, mangyayari sa loob ng tahanan po natin na merong isang leader na he is bringing up his children into the nurture and admonition of the Lord. What a great family, kapatid, pag nakita po natin ang mga bagay nito. Let me ask you a question. Husbands, do you have a wife who submits or competes? It's so sad, kapatid, na may mga wives na nagtatanong sa kanilang mga husbands na yung kanyang tanong at sumagot yung husbands, pero yung husbands, lahat ng kanyang sagot sa tanong, mali. Akalain mo sa quiz, hindi ka nakapasa? Sabi sa pamilya, come on, talk back to me, husbands. Come on, sound off. Huwag niyo ako pagsuluhin dito. Help me out. I'm trying to help you tonight. Hayaan niyo magpaypay na magpaypay ngayon ang mga asawa ninyo. Yeah. Tanong lang tanong yan. Tanong. Akala mo talaga nagtatanong. Pero sinagot mo ng sinagot. Lahat ng sinasagot mo man, hindi man pasa sa kanya. Bakit? Nagsasabi lamang siya, tinitignan niya kung yung sagot mo ay merong pabor sa gusto niyang mangyari. At kung walang pabor sa gusto niyang mangyari, mali ang sagot mo. Huwag kayong matakot, mga husbands, ngayong gabi. Awitin nyo ang awiting ito. Oh, what a mighty God we serve. Trust what Jesus said, that even the gates of hell shall not prevail against you. Greater is He that is in me than the fear of your wife. That's Hill Lorena version, mga kapatid. That's not King James. See? So that's it. Are you living a home without submission, but just a competition? You understand, nakakalungkot po ngayon sa loob ng tahanan, sa halip na magkaroon ng submission, nakatulad ng instruction ni Paul, kundi nagkakaroon pa ng competition. I think mine is better than yours. The fact na hindi napayagan at hindi na-approve yung sinabi mo, nagtanong ka, tapos sumagot ka, wala namang lumusot. Walang lumusot na sagot. So anong ibig sabihin? There is and there must be a competition within the home. Mine is better than yours. My idea is better than yours. Hayaan mo, mapalungkot ko muna kayo ngayon, mga mothers. I understand. But listen, it's time to practice submission in the home and not a competition. Remember what the Bible says. Pag binasa nyo, nang binasa po ito, mga kapatid, na lahat dito sa binanggit dito ni Paul, bago dumating, mga kapatid, dito sa chapter 6, makikita niyo po yung unity. Kaya nga, sabi ng Biblia, mga kapatid, kaya nga yung dalawa,
ay hindi na dalawa, kundi iisa. Paano nagkaroon ng competition? Humihiwalay yung isa. Sino yung humihiwalay, kapatid? Ay yung sinabihang mag-submit. See that? But listen now. Lagi yan, ha? But listen here. Men, abide to what the Bible says. Kaya nga kanina ko napapansin nyo, dinidiinan ko po yung verse number 4. Na sana nakita nyo po yung sinabi ni Paul. Sa verse number 1, medyo may dating pa ng pangkalahatan. Verse number 2, winasak na ni Paul yung pangkalahatan, in-specify niya na. And then verse number 4, sininggle out niya na yung fathers. So ano dapat natin gawin, mga fathers? Go back to verse number 1, when you are a child. Let me ask you a question, Father. What is obedience in your life when you are a child? Or during your childhood? What is obedience? Ano ang obedience sa buhay mo noong panahon na ikaw ay bata pa? Hindi kaya naka-apekto yun ngayon nung kayo matanda na. You don't mind obedience when you are a child. Nung nasa childhood ka pa, wala ka pa sa adulthood, you see, wala kang pakialam sa obedience. Ngayon, inaani na po natin yan. Kasi kung sanay po tayo sa obedience, kapatid, wala tayong problema sa verse number 4. Bakit? Anong nasa verse number 4? We are what? Commanded not to provoke our children to wrath, but to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. It's a command. If it's a command, it involves obedience. So sana wala tayong problema sa obedience kung doon pa lamang sa verse number 1, wala na tayong problema. Kaya nga ngayon na nasa papel na tayo na ganito at nakita, makinig kayong mabuti mga young people, kung sa panahon namin ngayon, nahihirapan na kami sa obedience sapagkat hindi namin nabigyan ng pansin yan nung kami bata pa, ngayon habang bata pa kayo, ayaw na namin magkaroon kayo ng problema pagka kayo tumanda, kaya ngayon, ipinoprovoke na namin kayo in the nurture and admonition of the Lord. Nawa, walang makitang kababaihan, mga nanay, na hindi magsasubmit sa action na ito ng Panginoon. When God commanded us to nurture and admonish our children and to bring them up in the admonition of the Lord, naway walang kukontra sa loob ng tahanan. Alam niyo ba, yung pag-nurture, pag-admonish, it involves spanking. Involved dyan mga kapatid ng pagpapalo. Kaya pagka pinalo yung bata, huwag kang harang dyan. Baka ikaw pa mapalo. Kung yung bata ay napapalo sa puwet, baka mapalo ka sa ulo. You see, yung tatay pagka pumalo sa puwet, sa bata, sa puwet, palo yan. Pero pagka sa matanda yan ginawa at sa ulo nilagay, hindi yan palo, batok yan. So you understand? Now this is very important, mga kapatid. Listen, men of the home, leaders of the home, fathers, husbands, you listen carefully. This is very important. You focus your eyes, your attention in verse number 4, okay? Now, we're commanded to do that. In Deuteronomy, we're also commanded to do that. Chapter 22 of the book of Proverbs, King Solomon was expecting that it is the fathers that will train up their child in the way they should go. Okay? Yan ang inaasahan niya, mga kapatid. Lalaki lagi, mga kapatid, sapagkat yun ho ang karanasan ng mga anak
ng Israel. Okay? The children of Israel. Okay? Now, you should do that. But listen, why is this important? Okay? I'm closing now. The reason why is this important? Because you have to fight. Kinakailangan labanan mo ang lahat ng mga bagay na ito. And, listen, you cannot lead if you cannot fight. Let me say this again, one more time. You cannot lead if you cannot fight. Nakakalungkot po ngayon mga kapatid, napakarami ng mga leaders ng tahanan, napakarami na po mga kapatid na mga kalakihan na sa loob ng tahanan ng mga tinalaga ng Diyos na maging leader ng tahanan na masyado ng tahimik. Wala nang imik sa loob ng tahanan mga kapatid. Again and again, I'm telling you tonight, you cannot lead if you cannot fight. Your distraction is coming while you are doing nothing. The distraction of your leadership is coming if you're doing nothing. Don't be afraid of confrontation. Confront the works of the flesh. I said confront the works of the flesh, and don't be afraid of that. Challenge the dysfunction with conviction. Silence is not peace, but the beginning of defeat. I hope you hear that. Naway nakita po natin yan. Panahon na po ito mga kapatid na dapat malaman po natin na pagka hindi tayo matutong makipaglabang, hindi tayo pwede maging leader. Yan ang dahilan. Sino ang nakikipaglaban sa loob ng tahanan? Mga nanay. Sino ang maraming beses nakikipag-confront? Mga nanay. Kaya lumalabas sa loob ng tahanan, sila ang may boses, sila ang leader. Bigla kayo natahimik mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, the destruction of your leadership is coming if you're doing nothing. Okay? And again, don't be afraid of confrontation. Takot na takot tayo sa confrontation. Kapatid, walang masama na pakipag-confront ka, i-challenge mo ang dysfunction with conviction. Anong conviction mo sa leadership? Anong nakikita nyo? I don't know about you, mga kapatid, na kung isusuko ko ang aking standard, kung isusuko ko ang aking conviction, hindi ko lamang sinuko yung personality ko, kundi isinuko ko ang future ng mga kabataang ito. Ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ang pamilya mo. Saan pupunta ang pamilya mo kung ang mangunguna sa pamilya mo ay yung hindi inassign ng Diyos? Who is doing the job? You imagine, yung mga babae pinipilit ipasok yung gusto nilang mangyari. Pag pinaintulutan mo yan sapat, ayaw mo ng confrontation. Ayaw mo ng sigawan, ayaw mo ng magkagalit kayo. Yan, takot tayo na magkakagalit. Sabi nga nito, baka malasing ka. Pero ang totoo nito mga kapatid, hindi na, pagka kayo'y naduwag, pagka tayo mga leaders na talaga ng Diyos naduwag, kawawa ang mga anak natin. Kawawa ang mga anak natin. Listen, again, silence is not peace, but the beginning of defeat. The beginning of defeat. A leader who refuses to fight will raise children that cannot fight. Let me say this one more time. Kaya sabi ko sa inyo, kawawa ang mga batang ito. Kawawa pagka tayo nag-refuse to fight. Because a leader who refuses to fight will raise children that cannot fight. And don't you forget this. A strong family is built by a leader who never refused to fight. Every great marriage is built by men who fought. It was forged or formed in fire and not in fake smiles.
Minsan magkukunwari na lang tayo masaya, kunyari okay lang, magsasang-ayon tayo, kunyari, fake smiles, okay naman yung sinabi ng misis ko, pero ang totoo nun, kapatid, there's something na nasa loob mo na pinipigil mo. At ayaw mo lang ilabas kasi ayaw mo makipag-confront, ayaw mo magkahiwalay kayo na hindi kayo nagkakasundo. Kapatid, ano ang isinuko mo? Yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. You've got to be a man. I said, not just a man. You've got to be the man of God. Pag sinabing man of God, kapatid, hindi lang ho yan tumutukoy sa pastor. Kundi ang man of God ay yung lalaki na ninindigan ayon sa kalooban ng Diyos. Again, go back to chapter 5 of the book of Ephesians. Hindi natin alam kung anong sinusuko natin, mga kapatid. Ang hindi natin namamalayan, sinusuko na natin ang ating leadership. What does it mean? Defeat. You see? Ang ating standard, kapatid, ang bumubuo ng isang matinding pamilya ay binubuo yan na nanggaling sa conflict. Kaya huwag tayong matakot, kapatid, sa conflict, mga kapatid. Again, look at this. What will happen after this? Kapag hindi tayo nanindigan, imagine ko ang mga young people ay hindi makakarinig ng ganitong klaseng preaching. Saan sila pupunta ngayon? See? What kind of generation they have? A generation who run to group chat to complain is obviously the generation who run to avoid conflict. Did you get it? One more time. One more time. Okay? For your my day. All right? A generation who run to group chat to complain is obviously the generation who run to avoid conflict. Yeah. Kapatid, listen. Kung may conflict doon sa loob ng tahanan, doon nyo tapusin. Huwag nyo tapusin sa group chat. Nakakalungkot, may mga Kristiyanong tatakbo sa group chat, doon magdadaldal sa group chat. Yeah. Where is God? Alam nyo, kapatid, if you don't know how to use the gadget, that is exactly what's gonna happen. Wala kayong matatapos sa group chat. Wala kayong problema na kayang lutasin sa group chat. Because ang turo ng Biblia, kung meron naka-offend sa iyo, lapitan mo yung naka-offend sa iyo at kausapin nyo para magkaintindihan kayo. Alam mo, sinasabi nila, ayoko muna kausapin, baka kung ano lang maabot niya sa akin eh. Wala ka rin kontrol sa sarili mo. Wala kang respeto sa sarili mo. You see, mga kapatid, let me tell you something. In this case, okay, sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, you must learn to confront the works of the Spirit, the works of the flesh. Okay? Listen, here's the honest truth, kapatid. Everybody heads up. Okay? You cannot fake spirituality. Because you cannot be spiritual without being biblical. Okay? You're playing like a spiritual person, but you are not biblical. Paano kapatid magkakasundo yan? Hindi po pwede magkasundo yan, kapatid. You see, now, yung bang kapatid, yung bang group chat, labasan ba ng galit yun? Nauunawaan nyo ba, mga kapatid, na pagka kayo naglabas ng galit sa group chat at may magkumampi sa inyo doon, hindi mawawalang galit nyo. Lalo kayo magagalit at lalakas ang loob nyo magalit kasi nakahanap kayo ng kakampi. Yeah. Listen. You are running
to the group chat because you are avoiding tough conversation. But when you avoid a tough conversation, you suppress your standards. You suppressed your standard. Na-suppress na yung standard mo, wala na. Wala ka na sa tono, wala ka na sa standard. Wala na yung sinasabi na, all right, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Bakit? Wala na. How can you bring up your children in the nurture and admonition of the Lord in the group chat? Talk back to me if you can. See that? Now listen, you've got to be a man. Learn to confront. Huwag kang matakot na i-confront ang babae. Huwag kang matakot na i-confront ang asawa mo. Huwag kang matakot na sabihin sa kanya, labanan mo, i-confront mo yung works of the flesh. What you can say kapag nagsalita siya is the works of the flesh. And not the power of the Holy Spirit. Because the power of the Holy Spirit has something to do with submission. Habang wala kang nakikitang submission dyan, it's all the works of the flesh. Listen, I'm closing now. A man who tolerates everything builds nothing. A man who tolerates everything builds nothing. Kapatid, hindi po pwede mga kapatid na walang leader sa tahanan. Inuulit ko po. Ang Diyos ay naglagay ng leader sa tahanan. At kung ikaw ang nilagay ng Diyos na leader ng tahanan, be the man. Why is that? Listen to me now. Heads up, man. Heads up, man. I said, heads up, man. Nakayuko kayo pagka ito pinag-uusapan sapagkat you know what's going on in the home. But you listen to me now. A man who refused to confront will eventually submit. Yan bang gusto niyo mangyari? Let me say this one more time. A man who refused to confront will eventually submit. Baliktad na. Na sana yung asawa natin ang nagsasubmit, pero sino na ngayon ang nagsasubmit? Yung ayaw mag-confront. Who's making noise in the home? The wife. Wife, you ought to submit. And submission means you are a helpmeet. Avoiding a conflict is what makes a weak man becomes a slave. Did you get that? Hindi natin alam ang nakakalungkot kapag ka ang lalaki hindi niya ginampanan ang kanyang pagkalalaki bilang leader sa loob ng tahanan. Eventually, you will submit at yung pagiging weak mo at pagpapakita mo ng weakness sa iyong asawa, yun ang magiging dahilan para maging alipin ka ng iyong asawa. Kaya kung ano na lamang hingin sa iyo, ibibigay mo. Kung ano na lamang gawin sa iyo, okay ka lang. Huwag lamang siyang mawala sa buhay mo. Brethren, mawala ng lahat. Wag lang ang Diyos. Yeah. Kasi pagka nawala ang Diyos, mararanasan mo rin yung 400 years. 400 silent years. Na wala kang, you understand? Now, hindi ko sinasabing mawawala ang Bible. Maaaring may Bible yan sa loob ng tahanan niyo, pero parang walang kwenta. Parang yung isang awitin. When answer aren't enough, there is Jesus. Pero nagko-quote ka ng verse, pero yung verse parang walang nangyayari sa buhay mo.
Why is that? Sapagkat nanatili ka, namalagi ka, nasanay ka, na hindi mo sinusunod yung salita ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, it starts from the home. It starts from being a child. Tandaan nyo, bago ng adulthood, merong childhood. Ano ang obedience sa buhay mo nung bata ka pa? Kaya ngayon, iginigiit natin sa mga bata ngayon, obey. 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 Hindi ko na kinakailangan lakasan pa ng obey. Sinabi ng obey. Sorry, nakagising kita. Hindi ko na kinakailangan na i-push pa kita, obey! No. Just the word obey is a good word. Because it comes with the promise of God. Woo! Nakita niyo na po ba yung buhay natin, mga kapatid? Tignan natin yung buhay natin. Bakit sa grabing pagsisikap natin, parang hindi pa rin tayo umaasenso? Because hindi natin nakikita ang simpleng sikreto na ito. Obedience comes with it. What? The promise. The promise. Hope this message, kapatid, ay nagbigay ng buhay sa atin. Fathers, if we will just obey, huwag tayong matakot. Ang kalaban ng obedience, alam niyo yung opposite ng salitang obedience is not disobedience, but fear. Fear. Bakit? Kaya ka hindi nag-obey because of fear. Pero kung iisipin lamang po natin ngayong gabi, what comes with obedience? Hindi mo maiwalay eh. When you obey, anong kasama noon? Anong nasa loob niyan? Huh? Promise of God. The promise of God. Parang salvation, kapatid. Ano ang kasama ng salvation, mga kapatid? Ano ang kasama ng salvation? Eternal life. Pag tinanggap mo ang Panginoong Kristo, automatically you have the eternal life. Not eternal death. Mabubuhay tayo, mga kapatid, eternally because within this body is an eternal soul. Pero ang problema, saan natin i-spend yung eternity natin? Heaven or hell? Yaman tinanggap mo ang Panginoon, nandoon yung eternal life, therefore, may pamumuhay natin yung buhay ng Panginoon at walang buhay ang Panginoon na pupunta sa impyerno. I hope this message is clear, mga kapatid. Again, avoiding a conflict is what makes a weak man become slave. Don't be a slave. Remember, the home must be a room for improvement and not a courtroom. Baguhin natin pag-uwi natin. Pag-uwi natin, ngayon pa lamang dito, mga kapatid, kausapin natin ng Panginoon, dalhin nyo kung sino ang abogado nyo. Sabihin nyo, tapusin na natin ang kaso dito sa altar. Para pag uwi natin, wala ng courtroom. Totally, we will enjoy the home. And no more courtroom. I hope this message is clear. Shall we all stand, please? Father, we thank you for the message. Now I beg you to please speak to the hearts of your people, oh God. Challenge your people. Obedience is the key thing here, oh God. Give us always the joy in obeying your words. Thank you, oh God, for allowing us to hear this message. Now, please, again, speak to the hearts of your people. Your heads are bowed, your eyes are closed.
God is speaking to your hearts through that message, then let's do something to God. Let's talk to God. Muli po, Diyos, nagpapasalamat po ako sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Nakita niyo po, Panginoon, ngayon, nakikipag-usap po sa inyo. Ang inyong mga anak, dala-dala po ang kanilang kahilingan at kanilang pagsang-ayon sa inyong salita. May mga pagkataon na kami po nag-fail, O Diyos, or many times na kami nag-fail. But, O God, tonight, we come into the throne of grace, O God, to beg for our family, to please touch the hearts of every member of the families, O God, about the most important thing that we should do in the matter of obedience. Nawa po'y masumpungan niyo po kami sapagkat nandoon po, napapaloob doon sa obedience na yon ang inyong pangako sa amin. Once we fail to obey, we will forfeit the promise, the blessing. That's why, oh God, please, give us the courage, the power, the strength to obey your words. We praise you for what we have heard tonight. In Jesus' name, amen.